Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras kunyan na mga tungang igwara kita ninda 13 minutos makalisan alas 9 nin pagkaaga. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus. Aldaw po kitang unyan kanda wabas asin da pizza sa isna kanda bulan kanda June 2024. Mga tugang sa pangaran ni Station Manager Bibot Calleja sa programang Syudadano, kita po na temporaryong mag-iiribanan digdi po sa laog ka na programa. Kaibanan niya ito dyan sa lado teknikal, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, asin man mga tugang si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, maray na aga po sa Indogabos. Siyempre, yaon dyan anda mga mahihigos asin amay na magmarata niya itong mga pagiriba. Si Yetbo, si Buyet Paderes yaon sa pagkalap ng impormasyon, si Boss Oka Isminda, asin man po mga tugang si Mike Grabito. Kami ang magtatarabang-tabang tanganing iantos programa nga Syudadano mga tugang. Ano po, amay na amay pa ang mga taga-radyo talaga mga tugang pagmata dapat amay pa. Ano po, bako ning araw ka niya ibang mga trabaho ka na sa tuya pong mga kababayan na alas 8 sa opisina minaralaugan, mga yaon sa lado kan gobyerno and iyo man ito mga sa private. Ano po, pero sa radyo mga tugang amay pa. Dapat alas 3 bangon ka na, nakakarigos ka na and naglilibot-libot na, naghahanap na po nin mga impormasyon. So yan ang buhay ka na mga taga-radyo. Kaya duman sa mga kababayan na nangangarap po mga tugang o sa mga estudyante na nagkuhanin maskom, nangangarap na maging taga-radyo, taga-TV, ano po, maging taga-media pagabot ka na aldaw. Kami po sinasabing minasa sa Indo na anda buhay ka na mga taga-radyo, dapat amay pa mata ka na. Dapat ngunyan pa lang kung estudyante ka, maskum ka, anda sa imo mismong sadiri, pinagkukuyen-kuyen mo na yan, pinagpuprograma mo na. Pagkatapos, ansaro pa, dahil ka maghanap ka itong kung malaog ka sa media, ano po, dahil ka maghanap na ngayon pag-holiday bakasyon ka. Maayo po na holiday sa radyo. Ang sulamenting yaon sa radyo pag minaabot po ang Semana Santa. Isa na yan ang bakasyon kana mga taga-radyo. Maayo ng iba dyan. Ano po? Kaya dapat aram nindo yan tanganing kung ka mo may plano na magi pong broadcaster, mga taga-media, pag-abot kanal daw, dapat aram po nindo ang schedule kaya duman sa mga kababayan ta. Aber daw, yaw na po, sa tuyo mga pag-iriba sa luwas, gugunoon tanan mga impormasyon, kan sa tuyo mga pag-iriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Buyet Paderes, Yetbo, good morning, kamin. Salamat, Boss Jonel, maray na pagkaaga. Pinagmaray tang apudan si Sir na Renier Bukay, kana kasuriko. Iyo. Karon maulan to na naman. Oo, taaram to baga na may barita na maulan to na naman ang nataripan ng kuryente. Tanganing maaraman ta ang detalyes kayan, pinagmaray tang apudan si Sir, si Sir na Renier Bukay, napisal na pagtaram kan kasuriko to. Sir, good morning po. Nasa linya si Jonel Cuba. Live ka po sa BBS. Good morning po. Opo, yan. Good morning, Sir Boyet.
saka si Sir Junel. Pagkabos po, na nag-aantabay nga na pagkaaga sa BBS, good morning po. Oo. Sir, details lang po kayo ng barita na may paglangkaw na naman ang taripa ng kuryente igdi sa Kasuriko to, sir. Ako, actually, ito kaya duman sa mga evaluation ni sa aral daw kaya Sir Boyet, Sir Junel. Tigmo-monitor ko sa Core Plan Department si inkargado sa itong pag-compute ng taripa. Base naman sa forecast ng aral daw, dahil ka itong sige bagang yellow as in red alert, tapos nagkakaigwa ng rotational na pagwara ng kuryente. Sa banwaan niya, yung pili, sunod-sunod. Sunod-sunod po. Ayun po yan si numero. Bako lang sunod-sunod, Burubanggi. Matapanggi, yung yan ang reklamo taman din sa reklamo ng mga taga-pili. Actually, bako lang pili, mas hindi po sa may parte kang naga. Garo paborito ang kasuray ko to na ibalik naman sa rotational na pagwara kang kuryente. Sa majority kaya kang apektado sa, although maswerte pa kita sa kasuray ko to dahil ang linya kang NGC-8 tulo. May option kita, ang iba dahil nauubos ang lugar na mawara ng kuryente na sarabay. Sa ibang electric cooperative, kasi sinabing wala ka mo ng kuryente nung nabanggi, ubos po yan. Pasaro lang ang linya ng dati sa tulong linya. Kung sabihin, may natatala pa kita ng mga lugar. Pero hindi po kaya nagiging epekto. Nagiging epekto sa itong pag-ulan to kang presyo sa WSM o sa mga power suppliers until now, kulang pa po ang supply kang kuryente. Bako lang sa Kasureko to, kundi sa Luzon, sabihin, bako lang yung sa satuyang lugar, kundi hindi ng Pilipinas ang may problema ngayon sa supply kang kuryente. Sira-sira ba po kaya? Ngunyan, di mo monitor ko na naman, alas 9 na ng aga, mapaluwas na naman po ng abiso ang NGCP kung ang sa tuyang reservang kuryente sa enterong Luzon, hababa na naman. Hindi rin nagiging problema tanong yan. Kaya, pumunta po na preparatory dahil sa nahihiling ta po kayang dalagan kang mga data na ipapadala sa tuyang aldaw. Talagang malang ka muna naman kita. Ngunyan ang bulan na June. Pero, malang ka kita pa ang pinaghahabang taripa sa kuryente. Takang nakaagihanin bulan na April, kita pang-5 o pang-4 kita sa may pinaghahabang taripa ng kuryente sa enterong Pilipinas. Kaya sa partikan sa tuwing mga member consumer owners, kita baga, may 10 pesos lang naman yan, na ay kaya nakaaging bulan na Mayo, kung maglang ka rin, nakula po si Pililito, maglang na sining 11 pesos. Kaya yun ang tigay ng taon na kaibuhan ng preparahan ng mga member consumer owners. Magabat na po ini, sa parting mga mga internet ng katuloy ko, may automatic ang deduction sa muli at sa sundo ko ini, magabat na po talaga. Pero may kitang bibili mo, dahil national issues na ako lang po, kitang mga consumidores ng katuloy ko po ang may problema, kundi ang nation ng Pilipinas. At ito ang nasunod actually, nagandang ko every time na magkakaig ko ang dry season, may po po tayo nagkakaig ko ng kakulangan sa kuryente pa kung malang po na taon. So, ang kaya po ang si permanent solution, kahit may noan si pangalagay ko sa kuryente. Lalo na kung grabe ang ilit ng panahon. Ayo po. Sir Renier, bako lang kuryente an maluya. Bako lang ang kuryente an maluya, pati po ang cellphone mo maluya. Pwede po maka-adjust tabi kita, sir? Tanganing mas malinaw. Nasa luwas na po. Okay. Sir Renier, maray na aga po, giraray. Sir, so gustong sabihin na ngunya na bulan kan Hunyo, malangkaw kita sa taripa sa kuryente. Mga piraman po tabi yan sa computation to, tabi nindo, sir?
po, sa mga kaya sa ganito ang masasabi kong kurano ba. Pero naiilang talaga yan talagang yung mga presyohan sa national. At talagang kung araw mo kayo, kapunan lang i-analyze. Sige, ito sa analysis ni Mayo talaga sir, maluya ha. Maluya ang dating nagkukuro-kuro kaya. Oh, sige. Maapod gira rin nagkukuro-kuro po kaya importante kaya yan na mga tugang. Importante o duman sa mga nawalat sa sendong mga harong. Nanay man yan o tatay, importante po ini maaraman ta. Tanganing nga maaraman ni Mister, di pagparahanapan si Mrs. Nin intriga. Tao pa lang ako niga, sweldo ko sa imo, ay nang si tinao ko sa ina nga. Tanganing di po para hanap si Mister, iistorya ka na sa tuya pong mga nawalat sa harong. Ngantig sa interview, arog kayan, malangkaw na naman kita. Kaya inahapot na po, kung pira hilalang kaw, tanganing digdi po, makapag-adjust man si Mrs. Kana sa iyang budget. And digdi si Mr. Man, makapag-adjust kan sa iyang gastos. Imbis na nakakaduwang serbisa si Mr. Saro na sana. Saro na sana. Ako dai po mga tugang napupundo sa pag-inom. Tayo na sa iya mismong nakaugalian. Dai napupundo sa pagsigarilyo. Tayo man ang bisyo niya. Di makapag-adjust. Makapag-adjust lamang. Aber daw, balikan daw na line ni Yitbo ko na okay na line po tabi ni Serener. Serener? Apo. Okay na. Oo. Inapot ko po ini tanganing maka-adjust si Mr. sa kasi Mrs. kan mga budget. Ano po? Ayun po, sa ngunyan kaya, dahil pa kita makataon ng eksaktong aumento. Dahil po po tapos ang satuyang cycle kan satuyang billing. Pero sa ngunyan kaya, Sir Junel, actually sa hiling sa dalagang kaya ikang mga dokumento sa aral daw na nahihiling, si mga bill, si mga presyohan sa nasyonal, ng kuryente, maulan to talaga. Kaya lang si eksaktong kantidad, ay kita makatao kung burano. Maharaman ta kaya yan sa 17 pa ng bulan na June. Dahil available na po kaya si mga data po duman sa mga power supplier ta. Kumbaga nakapadara naman yan sa tuya ng bill. Pero base kayo sa experience kami, pag ang presyohan kayo sa WSM, ang presyo kayo sa WSM ngunyan Sir Dinil, naglalampas ng 32 pesos. Alarming yan na maray, nababakal tayo dati nasa 4 hanggang 6 pesos na. Pero day po talaga normal ang presyuhan mo niyan. Kaya mag-expect kita na malangkaw kita mo niya na June. Kaya lang si eksaktong kantidad, data pa po may tataw sa mo niyan. So, iyan sa billing kan June, so pagbasa kan sa tuyong mga reading man sa metro kan mga harong o establishment man, so iyan posibleng babayadan ta month of July na po yan. Yes po. Si marireceive kang bill ngunit na June, ang phone dyan sa tuyang pagbasa ng mga metro, ang pizza 19 hanggang katapusan kang June, ma-due date yan, July na po. July na. So July na yan na so dapat magbara-budget na ngunyan na magtaga-tipid-tipid. Yung nga rin, Sir Junel, actually, si dati kong tigwabayadan na lasa 3 mil, ngunyan, lampas ng 4 mil, hanggang 5 mil lang nga eh. Dahil ko harang, ngunyan ang bulan eh. Kaya, ayan ang prepare lang naman. Tama ito, kaya po ang makaprepare kayo eh. Dahil, ang binabantayan pa kaya, Sir Junel ko dyan, lang si taripa, naglangkaw, maski po si konsumo. Kang nakaaging niya na bulan na June, hago pa po init, grabe ba kasi init pa. Kang katapusan kang May, grabe pa si init kang panahon. Bako lang kaya si rate, maski sinakonsumo tang kuryente, alangkaw man,
Kaya medyo alarming po talaga. Kadaklan niya na sa nakapili sa Kasurego to na mabayad. Garo day kayang butasan si budget din dagdag. Si mga lalo naman yan ang nakakatakot pa sa bakasyon ng mga aki. Pero ang burukas ang appliances. Kasi mga electric fan, TV, computer, and kagahadid ka mga magurangan mo yan. Si Mrs. nga ni, grabe na, nagbabalingaw na. Dati, lampas lang 1,000, nag 4,000. Hanggot si, nagbabalingaw si Mrs. Sabi ko, tulong electric fan man kaya ang gamit mo niya ako ansarong electric fan na. Ansarong electric fan dahil man talaga kaya inahanap mong presko kan lawas mo. Kaya ang matindi kaya ni Sir Junel, itong tigbubukahan ng rep, i-electric panan para maglipot ang pagmati. Grabe po ang konsumo kaya. Kaya siguro, kaparting nga yun, siguro taramang-tamangan na lang siguro yun, kung araw kaya ng sitwasyon. Ang sinakaulay ko mampadi, mas maray na ang dakulang babayadan kumpara ngayon kung magka-aratake ngayon sa mga senior citizen. Alangan man ngayon isakripisyo ng buhay ngayon kayo kundi ngayon kami magamit ng aircon, electric fan. Mas maray na ngayon salud ngayon ang priority ta. Ang kuryente ngayon ang pambayad na kukuha na ngayon. Pero ini po tabi Sir Renner, ang gustong sabihin ang wisim na mo problema man kan na source ninda kan kuryente po tabi sir? Actually, iyo po, sa enterong Pilipinas kaya ang problema ngunyan. Ang wisim po kaya bagsakan yan kang sobrang kuryente. Iyo po. Ang nangyayari po ngunyan, kulang na po ang reserbang kuryente sa WESM. Hindi na po malaog itong law of supply and demand. Pag kulang ang supply, halangkaw ang demand, halangkaw ang presyo. Kaya iyan ang nangyayari ngunyan. Although may mga ginigibo naman ng gobyerno kayo pero siguro baka ma-epekto yan next year pa. Kaya sibot ang gobyerno dyan sa pag-put up ng mga renewable source of energy. Araw ka ito na tigpo-propose kang provincial government. Ako lang ng tabang ka ito. Hindi sa may San Miguel Bay na basa ko ito. Ako lang may tabang ka ito sa tula. Itong dyan sa Sabang. Sabang Kalabanga, Winfield, sakay itong dyan sa may San Miguel Bay sa Kabusaw, sa Tinambak. Kabusaw, yan. Dakula po ang may tatabang ka ito. Kaya mga espero sa provincial na government, dakula po ang may tatabang ka ito sa tuya mo dyan. Ang problema kayo sa kuryente, talagang habang nag-aaloy, nagdadakula ang konsumidores. So ini po tabi kung araw po kayo na problema ining kamugtakan-takan panaw na sobrang init so sinamantalaman palan kan wisim paglang kawano sinamantalaman ang kamugtakan kan panahon. Actually po, itong mga planta kaya, Sir Junel, base naman sa rason kang NGCP sa sendang mga advisory, halos sa Rabayo nag-shutdown. Unang gabi yun, nagpupundo sa pag-generate ng kuryente. Taro pa sa naka-apekto kaya nagparakulang si supply kang kuryente sa Luzon. Itong mga barge, may mga diesel kaya kita na generator na nakakarga lang yan sa barge na pinaandar kang Department of Energy kang dry season. Ito, napundi ito inagihan kang bagyong Aghon. Gusto sabihin, dahil na muna ito nag-generate ng power sa safety si mga barge nasa gilid lang kayo ng dagat. Itong mga diesel na ito na pinaandar kang dry season. Ngunyan, ang epekto ka ito, kulang na si reserbatang kuryente so dahil naka-generate ng kuryente itong mga barge na ito. Tigilid mo na, tig-safety mo na. Kaya yan ang nagiging problema. Pero sabihin, dako naman ko tagay pang planta ng kuryente. Ang problema, Karabayan nag-force shutdown saka nagsagibo ng preventive maintenance kasi naman talaga man si init kang panahon. Kapag maura na kayo dahil ka naman maka-preventive maintenance.
ng mga ining mga planta kang kuryente. Kaya iyan sabay-sabay. Pero kung kakulkuta kitang mga solar, power plants, windmills, itong mga renewable mas may ibutaran ko pa ang problema sa kuryente pag araw po ng grabing init ng panahon. Opo, Sir Riner, iniyo pong araw kaninga sistema, nguarin mabalik sa normal, dalagan ka na sa tuyang o pagproducer ka na kuryente digdi po sa tuyang lugar. Mantang kunihilingon ta, nagtatagauran-uran na duman sa parte kan na katagalugan na kung sa inya duman ang wisim, ang opisina ninda, ang mga planta ninda, naguuran-uran naman po. Nguarin daw yan mamatian niya to ang normal tangaring liwat na magbarato kita nin supply o nin babayadan sa serbisyo ng kuryente. Actually po, nakadepende ka yan sa magiging monitoring ng NGCC kung kurano si kakulangan, opera si kakulangan, duman sa reserbang kuryente na napoproduce sa tuyang mga planta ng kuryente, di sa Luzon, Visayas, as in Mindanao Grid. Kaya lang, ang base pa duman sa mga barita sa national, sabi hanggang next week pa. Kaya lang, siguro, sabi ko nga, nagpababa naman ang konsumo nagkatagauran-uran naman baga. Iyo. Pero ang pag-uran-uran kaya, dahil man nag-develop na Pilipinas, nagkakamati ng mauran. Minsan nga rin, hindi sa Tuya, mas mainit palugod ang araw kaya kumbaga itong nag-aagaw si init sa kasiuran, mas makarasas, mas nakukonsumo pang kuryente. Kaya yan ang tigbabandayan po yan. Although, sabi daan, next week, baka mag-normalize na. Yan ang mabantayan ta. Pag tayo nag-normal ang supply ng kuryente next week, baka yun naman ang magiging rason kung paano ito nagmamahal ang kuryente. Sa Western, basin sa iba pang mga power generators. Kaya, pirmi lang kami nakabantay dahil kung tayo sa mga palawas ng mga announcement na mataas ang kuryente, preparasyon man dyan po yung mga consumators na magkompromiso man. Opo, Sir Riner, and Kasuri Kudus po, perang power supplier and kinukuha ng tapukan source kan kuryente po tabi, sir? Opo, sa kanyang ibabalik kami duwa, in kisam, yun po rin, ito para sa katapat ng mga nakaging mga taon, ito ba ang mga bisig pagmahal ng kuryente. Ibabalik ang kanyang kisam sa kailin mo sa pisam dahil na po ang nakukuha sa dyan. Tapos sa WSN, dahil obligado kayo itong magkuha sa WSN, base po yun doon sa batas ng itirado. Kahit po wanda talaga at least 1% kang sa tuyang power load requirement, ikuha ka yan sa WSN. Ayun, si sa stock market po. Si sa stock market yan. Yes po. Yes po. Mandato yan dyan batas. Hindi ka pwede mag-suway dyan. Mahal ang kuryente dyan. Dahil po yan ang yan sa batas. Dapat kaniyo, dapat imihinda na yan, batas na yan. Ano po, tanganing duman kita magkuhaning supply sa barato? Yan. Actually, yung yan ang pinahurot ng mga congressman sa nasa 20 o buwang dekada ng pas na tayo ng ipirado. Kung mga tao na hindi ang presenteng sitwasyon kito. Pero sa mga nagkaya ng presenteng sitwasyon, siguro napapalang naman itong mga provision, mga section, mga section kayo ng batas na ini. Sa presenteng pananay, ito ang mga natutunan ng mga konsumitores ng kuryente. Opo, oo. Ang ginagawa ko yan ang pakakita sa din. Iyo po. Ang darana po talaga ini. Ano po, para at least makabuo na mabuta. Pag may mga pagkakalas kaya nakakapasok po sa kuya, yun Opo, oo. Sir Riner, sa aga po may brownout sa aga. Ito po, ito kita sa Feeder 18, Feeder 13, sa Feeder 7, Feeder 56. Kamali po ang kabinet. Kamali po yung administrasyon. Kamali po yung sa tuyang pag-alog na yung mga transfer of work kaya nagiging po sa aga. Kung matatandaan na po kayo sa ito po ng
nahihiling ka kaya. Itong nakakita ko ng service, pag maulan na, hindi kita na naman. Ang kuryente, hindi na lang yan ang epekto. Magpasipo ng maintenance ka. Pero malang sasakyan, kung may change oil ang motor ng sasakyan, ang mga power substation pa, may mga oil man niya na kaipuan ng ribayan, ang baguhan si mga parte kang mga electrical hardware materials ta. Grabe ba kasi init, tapos biglang uran, mga insulator ta, nagka-crack na eh. Kaya po yan ribayan ngayon. Opo. Anong oras po tabi yan, sir? 9 a.m. to 5 p.m. ining halos ang day lang po kabali, Sir Junil. Ining San Felipe. Gusto sabihin, ini po si mga day kabali. Kung day ko po papanggitan, yun po yan si apektado. Ano? Ang day lang po kabali, ining Pacul, San Felipe, Liboton, Bagong Bayan Norte, Bagong Bayan Sur, Santa Cruz, saka ining sa may Peña Francia. The rest, mawawaran po yan ng kuryente. Ang Dilosario po pala, mga kabali. Saka Villagram, Concepcion Grande. The rest po na barangays Canaga, kabali po yan. Kabali po ang Milaor and Minalabak. Dahil po kabali pala ng Milaor and Minalabak. So kabali ang Balatas. Kabali ang Balatas, ano po? Iyo po, para magkapahingala man si Sir Judil. Programa ni Sir, Siguro. alas 9, ano ta data pwedeng gibon alas 6? Alas 6. Gaga. Ay, iyo pala na, no? Sige, i-recommend data yan sa sunod para laugod ng amay. Ano mahabol man. Sige. Sabagay, ang alas 6 kaya, Sir Junil, pero yung pagkakayan si first shift, totoo yung mga tao, ang laog kaya pag alas 8, totoo yung mga technical personnel. Pero isasuggest pa yan. Pambira niya ako, pero may abot Pambira. Sige, napag-oralayan niyan. Ang recommendation ni Sir Junil, gibunin ng alas 6. Sabagay, kung alas 6 kayo ng aga, kung sabihin kayo, mga alas 3, tapos na. Tapos na. Di mapapaamay-amay, ipaingalo man katong mga lineman, mapapaamay man. Iyo, yan pating oras na yan, bako pang mainit. Iyo, tama man po. Kaya lang, pag-urulay-ulayan tama na kung paano ang sistema kan trabaho. Ang alas 6 kaya, Sir Janil, si iba man ang mga matrabaho apektado man si preparasyon ta. Iyo. Yung man yun ang consideration ta. Pero, ibing feeder 13 ta, o feeder 18 ta, nakakabali ang BBS. I-workout ta yan, alas 8, Sir May. Ay, pambira. Okay. Sir Renner, salamat po tabi, sir. Maray na aga, giraray. Thank you, Sir Junil, si Sir Boyet, and sa kabos po nag-aantabay ngayon. Thank you po, and God bless po. Okay, yan mga tugang si Sir Renner Bokay. Ano po, mas tinawan taning importansya po yan. Tanganing duman sa mga kababayan, makapag-adjust kita. Ano po, mas amay na impormasyon, mas amay na nakakapag-preparar kita. Sungunyan, lauman ta, tasigyan lang ka, bako man po ning kagustuhan kan kooperatiba kan Caso Recodos. Bako man ning kagustuhan kan Caso Recodos na magkaigwa po ni napaglangkaw sa singil sa kuryente. Ang problema lang kaya digdi, itong source na kinukuha na ninda, halangkaw man po mga tugang. And hababaan na supply, igwanin na mga planta na digdi po dahil na nag-aarandar, ninuli po ka na grabing init ka na kamugtakan ka na panahon. Sobra-sobra po mga tugang. And sa parte mismo, kanda kinukuha na niya to ni na supply nin kuryente, pinapadara digdi sa tuya sa kooperatiba kan na Caso Recodos, mahal. So, kay ipuan na mag-adjust man ang kooperatiba. Kaya lang ang problema mga tugang, mahayo na kitang i-adjust. Ang problema, mahayo nang i-adjust mga tugang ang mga members, consumers. Inulit na ubos na. Naubos na. Itong budget.
Pero digdi mas marayto nga na aamayan kita ng impormasyon para po digdi makapag budget kita duman sa mga kababayan ta. Ano po, kung nagbibisyo ka mo, tulo-tulong sigarilyo o apat na sigarilyo oral daw, saro na lang. O kung di man, pwede nga yan, halio na po yan. O kung nakakatulong buti ka mo na serbisa, di pa ka mo nabuburat, ano, ma-order pa ka mo na saro na lang. Ano, saro na lang nga mga tugang. Takon na ada sa indong tulak, pangkamil. Saro na lang. Ano? O kung dahil sarabay-sabay na, dahil na magsigarilyo, dahil na mag-inom. Ano? Water na lang, tubig na lang, mineral na lang, okay na yan. Pero, pasadaan na daw ang linya kan sa tuyo pa mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Boss o Kaisminda, maray na agatabi sa imo kamin. Salamat, Nel. Maray na pagkaaga sa imo. Sa rin mas itong mga parantapay. Paabutan tanin na good morning sa third floor Canaga City People's Mall si Mrs. Buena. Nalingaw ko si first name ni Madam. Nakatutok sa BPS diyan sa third floor. Mga paratinda ning prutas, batag, sakpa. Yan makukuha sa third floor kay Mrs. Susan. So Susan. Si Susan Mayo mo niya nagabot. Solumi. Ayan. Solumi. Una ko si Susan Mayo mo niyan. Third floor Canaga City People's Mall. Salumi. Salumi. Buena. Si Nanay Uming. Ayan. Ang arapot yan, Nanay Uming. Diyan sa third floor Canaga City People's Mall. Bueno, kaso ugma, nag-attend kita kan na press conference kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Na-meet ko si hubin pa yung bagong presidente. Siya ang bagong presidente. Ang presidente si Christian Carl Malasarte. Yan ang bagong presidente kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Pikiling ko nga duman sa presidential table, siya lang ang pinakahubin na kuyan, official kan chamber. And kada ko lang napag-ulayan. Ay, sa Ma'am Ami baga hubin pa man. Ha? Si Ma'am Ami baga hubin pa man. Ami? Oo. Si Ma'am Ami. Dahil mo aram kung si Ma'am Ami. Sa city man siya member. City o Kamsur? Kamsur? Dahil ko nahiling duman. Iparang ko kasi naging entrevista kan na media. Nguarin yan, gigibuhon. Di pa kasi ano? Kaya dahil, nguarin yan gigibuhon. Gigibuhon ining expo. Kan taon-taon ini, taon-taon iba man ang presidente. Iparang kasi gini pong pakikipag-ulay kan na sugma. This year, focused po kami sa, This year we're focused on building resilience and adaptability. Kasi through these past few years, ang business landscape natin has been becoming very, very challenging, especially with globalization. Marami na tayong products that are coming outside. So we have now our MSMEs here. We need to be resilient. Dapat magaling tayong mag-adjust to the situation para so we can maintain yung our presence here. Otherwise, tatalunin tayo ng multinationals and everything. Talagang so this year, marami kaming dinagdag na event. Like for example, we have the Bicol Business Summit this year. The Bicol Business Summit is it's our version of the national conference. Kasi we have the Philippine Business Conference, but we don't have the Bicol Business we don't have the conference specifically for Bicol, where all business stakeholders, lahat ng nasa government, mag-uusap-usap for one day. Saan ba talaga tayo patungo? Ano ba talaga ang plano?
And also with our expos, like the Agri Summit and the FABEX, we extended it from before we only conducted 2 days, 3 days, ganon. Now we're maximizing it to 4 days, the exposure. And the difference is we're doing it in a more public setting and a more accessible setting, which is now we're doing it in Robinson's Place, Naga. So, para maging mas mas malaki yung reach. Ano po sir yung nilook forward ba natin na mapag-uusapan doon sa isang araw sir na mag-meet kayo with the business? A lot actually. Almost I think all of the relevant regional directors will be coming as our guest speaker, and LGUs and all of the business sector coming from the different chambers, the 7 chambers of Bicol, from Albay to us here in Camarines Sur and Camarines Norte and even Catanduanes and Masbate. They'll be coming. And also, we invited all the other civic organizations involved, like the PICE, the Philippine Institute of Civil Engineers, even the Chinese Chamber. It will really be a collaboration of all. Parang ang gusto ninyo sir mangyari, palakasin po yung mga nandito sa atin ng businesses para hindi na natin kailangan pang sumuha from other places. Not really, but in a sense, kailangan natin tayo muna. Palakasin natin tayo. So, malaki din po ba sir yung, parang marami rin po ba yung pumapasok kasi dito from other places? Yeah, of course. And kailangan din kasi natin sila. They drive progress for us as well. And they keep us on our, they challenge us to do better. Which is actually good for us also. But at the end of the day, ang ano pa din natin, ang trust natin is we should really foster the local business. So yung competitiveness ba yung pinofocus natin dito? Yes, actually that's one of our main focus. Actually, when we had the strategic planning last year, we were talking about ano dapat ang theme natin, and then we were noticing more and more businesses are closing or shifting. Like when I was the reason why ito yung theme ko na naisip, because last year when I was even just strolling around in Manila, in Divisoria, 30% of the shops were starting to close. The brick and mortar shops were starting to close, but they were shifting to a more digital platform. Here in Bicol, medyo slow yung pag-adapt ng ganon, right? But it's also moving there. And then the MSMEs minsan nagsasabi, like, ay, ang hina ng benta namin in the physical store. And they don't know. Kailangan na pala nilang mag-shift into a digital platform. So we're slowly introducing that. Actually, sana hindi slowly. We want to introduce that faster. That's why yung mga programs natin, yung mga projects natin, like in the agri sector, in the Agri Summit, we're focusing on efficiency. Kasi that's where we're falling behind. Other places, like they're producing 8-10 tons per hectare, for example, sa corn. But here in Bicol, we're producing like 4 to 5 tons per hectare. So there's that gap, and we want to fill that gap with technology, with how did the other people do it? We have to learn that too. So yung sa Bicol Business Summit, matatakil ba din ito ang importance ng PNR, the International Airport? I think so too, because we have the DOTR, the Department of Transport. They'll be coming. Everybody in the relevant industry will be coming. Sir, you mentioned about resiliency ng focus kayo. So, ano po ba yung plans niyo para yun nga, makatapay kayo sa disaster? Yeah. Ever since naman po we have yung namin, yung system for when disaster, yung disaster resiliency, kasi it's built into the chambers program. Kumbaga, merong if this, then this kaming ganun na scenario. But when it comes to yung resiliency part namin right now, it's more on really surviving the businesses. See, in every sector ngayon, we are facing a lot of challenges. Like the overhead is really high.
sometimes yung buying power ng tao talaga affected na din. The business is not so fast like before. Actually, for me, for us, I think nararamdaman namin yung effect ng pandemic, not during the pandemic, but now. So we have to become stronger to survive or to prosper. That's the trust. So this year we started with a lot of trainings for our members. And then actually after with the Business Expo. With the Bicol Business Summit, we were inviting also, on the next day, we were inviting Frankcorp. They're the franchising expert in the Philippines, and we're exploring, for those who want to participate, how to expand your business through franchising. So, ngayon, So ito tapi Nel So ano daan pwede nindang maitabang duman sa mga pinag-aapod niya tong small sa mga small go na kita sa mga small enterprise o duman sa mga saradit na mga negosyante, ano ang pwede nindang maitabang diyan? Duman naihapot yan na kasupa. Halimbawa baga ngaya para palamig. Duman ano ang pwedeng maitabang mo sa mga para palamig? Sa pag-urulay an kasimbagan kay ning presidente ining si Mr. Christian Carl Malasarte, nagtataos danin training as in pagkakaigwanin tinatabangan ni danin na magkaigwaning dagdag puhunan sa pagikang loan program na ipinagtataukan na DTI. So kantidad hababa ang sinasabing porsyento. Igwa na pala ning digdi ay aro kini mga parapalamig na initabi nil. Igwa na pala diyan ning sarong kuyan kang DTI na tinatabangan sa ninegosyo. Ara mo ining mga parapalamig nangangaipo yan in tabang. So ano ang tabang na pwede din na magibo yan? Tanganing sa otro simana bako ng palamig an i-offer ninda halo-halo naman. Halo-halo naman. Depende sa kuyan siguro sa nature kan sa indang business. Taini nga ni plan sabi ninda mapakusog nga mapatalog mapaasinsuan na dalagan ka na mga small businessmen so para palamig dapat sa otro simana bako ng palamig sari-sari store pwede pala yan mag-rani sa DTI pero bago ka releasean tutukluan ka kan DTI, ma-attend ka ning half-day seminar. Ang DTI, nagtatabang talaga, maski kayo pa. So, talagang saludo kita dyan sa DTI. Ang kapos sa mga chamber, iyan ang pinagre-recommenda ninda. Iyan si sarong batas pala yan na na ang mga ngasiwa, ang DTI. Sa paagikan mga small business entrepreneur, maging itong mga darakula ng business na pwedeng mag-loan, pwede dyan sa DTI, pero yan ang yan, sa pag malon ka dyan, tatabangan ka kan mga facility o itong mga facilitator na paano nindo papalagon ang kwartang itatao sa sendo, ipapalon sa sendo kan DTI. So, kabali yan, may mga sunod-sunod na seminar na mangyayari sa laugan duration kaini yung sarong simanang Business Expo. Warak-warak ini igwa dyan sa Capitol, igwa digdi sa Naga, nagkakapirang binyo digdi sa Naga, and ang kadaklan, duman sa Capitol, itong dating katait kang itong Capuerte Sports Complex, duman na gigipuhon itong ibang event. So yan tabi nila sa tanong na impormasyon, alis akong location, balik sa BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi busuka kan sa imong eras na impormasyon na ini pala na mga tugang mapuon ini June 18 to 21 iyon na po itong pinag-aapod na 7th Bicol Agri Summit. June 18 to 21. Pagkatapos 7th Food and Beverage Expo, itong pinag-aapod niya itong PABIX,
June 27 and 30 man po yan. Ano po? So manlaylayin kang binyo, tama tong sinabi ni Boss Oka, igwa po dyan sa Kapitolyo Provincial, igwa man digdi sa Laugkan na Siyudad Canaga. Ang Bicol Business Summit, mga tugang, BBS, Bicol Business Summit. Iyo po gigibon July 12. Ito pong pigapod na Port Camarines Sur Game Fall and Pit Convention. Iyan man po July 26 to 27. Itong pinag-aapod na 10th Regional Youth Entrepreneurship. Duman po sa pig-aapod na 10th Regional Youth Entrepreneurship Congress. Ini yung mga seminar na ini na pinag-uurulayan digdi. October 3 and 4 para ni duman sa mga hobbiness na tinatarget po na magkaigwa ni na negosyo o maglaog sa negosyo in the future. Duman sa mga kababayan niya to. Pag magkakaigwa man po katong pinagapod na 6 Camarines Sur Construct Conference as in Third Bicol Tourism iniyo po mga tugang gigibon sa August 16 to 18. Haros haros 2 bulan iniyo 2 bulan na mga tugang na okupado kaniyong nasambit ng 7th Bicol Agri Summit. Kaya duman sa mga interesado, inapot ko po itong kung ano ang pwede nindang tabang ta. Ara mo, ang mga negosyante itong mga pinag-aapod niya itong small entrepreneur mga tugang. Taigwa kadtong pinag-aapod na small entrepreneur, may medium, pagkatapos may large mga tugang. So ito yan darakulaon na. Mga hotel na yan, mga restaurant, mga arog na kayo ng mga negosyo, darakula na. Patapos mga hardware na darakulaon, so arog kaya. Pero itong mga small kaya, yun yan dapat na mapukusan. Ang Department of Trade and Industry, saludo kita dyan. Tapuon pa kadto, sagkod niya na mga tugang, talagang ang Department of Trade and Industry nagtatabang po duman sa mga kuyan po, sa mga pinag-aapod niya itong mga small and medium enterprise digdi po sa Satuya. Maski nga ni large sa darakula kung kaya pa kundi pag darakula na kaya almost lulun na yan kansa indang darakulang kapital bangko na po ang inuurulayan kayan so itong mga medium and itong mga small and medium enterprise mga tugang kadaklan kayan dyan yan sa DTI. Urog na kung mapuon-puon ka palang na negosyo sa DTI yaon dyan. Probado po yan mga tugang. And kung mautang ka kaysa duman sa mga private lending institution, ay patabang ka na po sa DTI. Kung gusto mong magbugtak na negosyo, sa DTI ka na po mag-rani. Iti-training ka pa kan na DTI and pura kan iti-training ka kan DTI, an ipapautang sa imong kapital mga tugang. Kuyan yan, hababaon ang porsyento kung ikukumpara mo naman sa mga private lending institution o sa mga bangko. Baba lang ang porsyento kayan, tatabang nga ni para po naman sa mga saradit na mga negosyante. Kung naghahalo-halo o kung ngunyan palamig, baka sa sarong simana tinatabangan ka, baka an ititinda mo bako ng palamig tanganing mapreskuanan sa tuyong mga kababayan. Baka ang i-offer mo halo-halo na. O araw kaya bako na para palamig ka ngunyan hanggang dyan ka na lang sa palamig. Partner? Baka araw kaya. Ang gobyerno mga tugang dapat tabangan niya to itong sa tuya mismong mga kababayan na bako lang dyan abot an sa indang mga negosyo. Dapat maiangat sa inda pong mga negosyo. Kung karinderiya ka ngunyan, o kung daiman, igwa ka ning may kakanan ka, nagtitinda ka na mga kakanon, rural lamisa lang, tabangan na magkaigwa po nin karinderiya.
Pag nag-angat na naman, tabangan na magkaigwananin restauranto. Araw po kaya ang gobyerno mga tugang. Tinatabangan an sa tuya pong mga kababayan na maiangat an sa indang mga negosyo. And ang suporta kan DTI, sabi ko nga ni mga tugang, mating-mati po yan. Nahihiling kana sa tuya nga mga kababayan. Sana madagdagan pa ini kan suporta kan chamber. Kana chamber. Ang chamber kaya separado yan na organisasyon na mga tugang. Ang chamber, organisasyon yan kan mga pribadong mga negosyante. Ang chamber mga tugang. So, ang DTI, government. Sana, igwaman ni ambag, apuwer ka mga training. And chamber nagtataumanin mga training. Apuwer ka mga training, sana ang chamber magpautang man o magtaumanin ayuda pinansyal duman po sa partibismo kan sa tuwing mga kababayan na na-engage sa digdi po sa business sa mga tugang arog kan ginigibo kan Department of Trade and Industry. Mabalik kami at yan. Ang Syudadano. BBS